Epektibo na po ulit ang no-contact apprehension policy ng MMDA. Bantay kalsada tayo sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ, kumusta? Marie, simula nga ngayong araw, ipinatutupad na ng MMDA ang NCAP o yung No Contact Apprehension Policy. Ibig sabihin, wala ng enforcer ang manghuhuli ng mga traffic violators sa mga kalsada. Inalam natin ang masasabi ng mga kapuso nating motorista ukol sa polisiyang yan. Matapos ang partial lifting ng Korte Suprema sa naunang temporary restraining order noong August 2022 sa hiling ng Metro Manila Development Authority o MMDA, muling ipinapatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa ilalim nito, wala ng enforcer na manghuhuli ng traffic violator. Ibig sabihin, ang sino mang motorista na mahuhuli ng CCTV kasabay ng artificial intelligence na ipinatutupad na rin ng MMDA sa loob ng 7 araw ay maaaring makakuha ng abiso ng violation sa impormasyong nakalakip sa rehistro ng sasakyan. Ipatutupad ang NCAP sa mga kalsada na saklaw ng MMDA at hindi na mga LGU. Yan ang mga circumferential at radial roads gaya ng EDSA, C5, Commonwealth Avenue, Aurora Boulevard at Rojas Boulevard. Nilinaw din ng MMDA na hindi ipatutupad ang NCAP sa mga lugar kung saan may problema sa mga traffic signage o mismong lane sa mga kalsada. Ire-realign naman daw ang mga traffic enforcers sa mga lugar na walang CCTV. Nilinaw naman din ng MMDA, hindi naman porket nahuli kang may nilabag, may notice of violation na kaagad. Sabi ng MMDA, pag-aaralan muna nila ang konteksto ng pangyayari. Pwede ring umapela ang mismong motorista sa MMDA. May ilang motorista ang pabor sa polisiya na yan dahil maiiwasan daw kahit papaano ang traffic o yung pangungutong. Pero sabi nila, marami pang dapat ayusin sa NCAP lalo na sa pagpapatupad nito. Narito ang kanilang mga pahayag. Okay naman siya, kaya lang hindi sa lahat ng oras applicable siya. Kasi katulad sa amin sa taxi, may karelyebo kami. Hindi mo masasabi kung ako ba nag-abolition nun o yung karelyebo ko. So paano yun? Tapos mas-charge sa akin. Sa mga private siguro okay yun. Sila lang yung driver, sila lang yung may-ari. Para sa akin, ma'am, yung policy okay, pero yung implementation parang may kulang. Dapat bago nila i-implement yun sa sa malalaking kalsada pa, ayusin muna nila yung pag-aayos ng mga sasakyan. Maganda naman, okay naman para sa akin. Para naman na yung sumunod talaga, maiiwasan po talaga. Yung alin po? Yung contact apprehension na yung mga buhaya na sinasabi nila na gano'n na mangungutong, maiiwasan. Kasi direct na sa main office eh. Marisa, may pa ng mga nakausap natin, dapat muna raw unahin ng gobyerno ang pagsasaayos ng mga kalsada sa Metro Manila, lalo na sa EDSA. Hiling ng ilang riders magkaroon daw ng sariling lane para sa mga motorsiklo, lalo na sa EDSA. At yan, ang unang balita mula rito sa Pasig City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.